Alright. Okay, so part 2 naman tayo. 3 months na kasi ang ating Geely Coolray. Ano pa ba yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan dito sa sasakyan na to? Halika, continue natin. Alright guys, so part 2 naman tayo. I-back to back video na natin para isahan na lang tayo ng mga nagustuhan natin at saka hindi natin nagustuhan dito sa Geely Coolray. So guys, last video natin pinag-usapan natin kung ano yung nagustuhan natin dito. Ngayon, pag-usapan naman natin yung dito sa general area na to, kung ano yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan. First things first, yung busina nito, matigas. Well, matigas siya kasi hindi ko naman laging ginagamit. Pero yung busina niya, medyo nandun siya sa cute side. Hopefully sana, ang ini-expect ko medyo mas malakas siya. Kasi kapag pinakinggan yung busina, tingnan natin na baka may magalit ha. Yun know, parang cute siya, parang pip, ganun. Sana yung busina niya, mas malaki ng konti. Pero okay lang naman kasi pino yung busina niya, maganda. Yung nga lang, para sa akin parang hindi ko masyadong trip yung busina niya. For me lang, okay. Tapos yung susunod naman natin is itong area na to. Gamit na gamit ko yung volume up, down, and mute. Kasi kapag nag-start ka ng vehicle, automatic, may radio na siya. Hindi na siya, ewan ko, hindi na mawala-wala. Matatandaan niyo yung dating volume nyo. So kapag kunwari nag-drive ka, nag-enjoy ka, music, na ilagay mo siya sa mataas na volume, pag nag-start ka ng sasakyan mo, malakas yung volume mo, so mute ka kaagad. Okay? So ito, nagagamit ko to lagi, volume natin. Tapos ito, gagamit ko to para i-control lang yung head unit. Pero itong part na to, nung start ko, yung bago pa lang yung sasakyan, lagi kong gamit na gamit to, lalo na yung button up and down na yan. Sobrang gamit na gamit ko yan. Alright, so dito sa part na to, actually itong mga buttons na to, gumawa na ako ng separate video kung paano mo gagamitin yung mga buttons na nandito. I'll put the link in the description, pero kung ikaw ay naka-mobile, dito sa upper right side ng screen nyo, meron dyang information na lalabas. Directing you to the video, yung actual video kung nasaan in-explain ko yun. Okay? Dito sa kabila, walang kwenta to sa akin. At least nung simula. Walang kwenta to sa akin. So sa akin, ang naging use lang talaga nito nung bagong-bago yung sasakyan would be ito. Yung call at saka yung end call. Yun lang ang purpose niya. Okay? Pero everything else, walang kwenta sa akin. Ngayon, nung second month ko ng paggamit ng Geely Coolray, syempre nagvo-vlog ako. Ang dami nagtanong nito. Anong ginagawa nito? Hindi ko alam. So, ni-research ko siya. Binasa ko yung manual na ang hirap intindihin. Ang hirap intindihin ng manual. Ewan ko ba kung bakit ganun ang documentation. Kahit sa mga software, yung documentation napakasama. Ako kasi kadalasan gumagawa ng documentation namin, it's either yung developer na junior or part of the QA process yon. So I don't know. Pero sa amin maayos naman yung mga ginagawa naming manual eh. Wala nga lang kami effort para gawin ng video. So isa-isahin natin to. So ito, reserve button to. So hindi ko alam kung anong ginagawa nito. Okay? Wala eh. Reserve lang siya eh. Wala siyang ginagawa talaga. Diba? Pero meron siya, natatap mo siya. No? So hopefully, pwedeng i-remap to for something else. So ito, yung call natin, pag tinap mo yon, okay, mag-on siya. Nakakonect siya sa phone ko ngayon eh. Enough ko pala Bluetooth ko. Pero magta-try siya mag-connect through Bluetooth sa phone ko. Kukunin niya yung phone records ko, i-display niya dyan. Okay? Tapos from there, pwede mong matap yan. Okay? Tapos i-tap mo yon para mag-call siya. Pero ito, hindi nga nakakabit yung phone ko, so hindi siya lumalabas doon. Tapos ito yung end naman natin. It's the same thing. Teka, tap lang natin para bumalik siya. Okay? Ngayon, itong dalawang to, ito ay cruise control at limiter. May video ako about how this works. Okay? I'll put it in the description. Pero ito, ang una kong natutunan is limiter. So, ang limiter is pag tinap mo, papansin nyo, magkakaroon ka nito, yung limiter na yan. So, paano gamitin mo yan, yung limiter na yan, yan, okay? Para gamitin mo yan, itatap mo lang ito. Down or up. Okay? So, yung down mo, ito yung magsasabi kung gaano kababa. So, it starts off at 30, tapos patataasin mo yan. Okay? 31, 32, 33, yan. So, ito yung nakakontrol mo. Ngayon, pag hinold mo to, it goes up in 5 increments. So, 40, 45, 50, yan, nakahold ka nyan. Okay? Tapos, pag binaba mo naman, ganun, it's the same thing, bababa siya in increments. Ngayon, ano ang value ng limiter? Very quickly lang ha. Meron akong dedicated video dito. Pero, how does it work?
So kapag ikaw ay umaapak na accelerator mo, naka-drive ka, okay, tapos napaka mo yung accelerator mo, ang mangyayari is tatakbo ka, pag na-reach mo yung 55 kilometers per hour in this case, hanggang doon ka na lang, hindi ka nabibilis. Pwede siguro mag 56, 57, pero hanggang doon lang ikaw, hindi ka talaga pwedeng mag-push through. So mararamdaman mo, ang effect no na mararamdaman mo is aapak ka sa accelerator, pero parang walang power. Okay? So for me, for the first few weeks, ito ginagamit ko, yung limiter. Favorite ko yan. Kasi for me, napaka-natural na nakaapak ako sa accelerator, tas kapag ka nagka-problema, apak ako sa brake. So, okay sa akin yon, naka-limiter ka pa rin. Okay? Yung cruise control, first vehicle ko to na nagamitan ko talaga ng cruise control. So, hindi ko alam paano gumamit ng cruise control. Again, may video ko how to use this. Ano yun, napaka-extensive ng video na. Pero siguro, ibigay ko sa inyo yung difference ng limiter at saka ng cruise control. Sa cruise control, pag tinap natin yan, mapapansin mo kahit anong up and down ko, walang nangyayari. Hindi katulad sa limiter. Kaya for me, nung nagsa-start off pala ako na matutunan to, akala ko hindi gumagana. Kasi wala hindi gumagana. Bakit? Kasi ang cruise control talagang usable lang or talagang functional lang tong buttons na to 30 kilometers per hour or above. So ibig sabihin, yun ang problema. Kasi the only way for you to test this out is on a rolling vehicle, on a running vehicle. Nakakatakot yung kanari nagte-testing ka. Syempre gusto mo naka-stop yung vehicle. 'Di ba? Ayaw mo mag-testing, ayaw mo mga likot nang gumagalaw yung vehicle. So, it took me a while, pero dun sa video makikita nyo, pag tinap nyo to at running kayo 30 kilometers per hour or higher, pag tinap nyo yung down, yun yung pag-trigger lagi down. Pag tinap nyo yung down, yung current speed nyo, 30, 31, 40, kung ano man yung current speed nyo, yun yung magiging cruise control niya. Pwede mo na ngayon bitawan yung iyong accelerator. Pero hindi ko i-advise yun. So, ang ginagawa ko is, pinapatong ko lang yun pa ako. Ganyan. Okay? Pero hindi ko inaapakan yung accelerator talaga. Kasi ang cruise control, siya yung kusang aapak na accelerator for you to reach the cruising speed na sinet mo. While yung limiter is kailangan nakaapak ka sa accelerator at ililimit niya yung speed mo based dun sa speed na sinet mo. So for me, mas gusto ko na ngayon ang cruise control. So ito ang aking favorite, hindi number one feature pero itong favorite feature ko sa ngayon. Ito pa rin ang number one para sa akin. Auto hold, number one pa rin yan. So sobrang number one siya sa akin, hindi ko na napapansin na nandyan siya. Okay, para na siyang part ng how I drive things. Pero ito ang favorite ko ngayon. Kasi ito, natutulungan niya umangat yung aking fuel consumption. Kasi obviously, hindi pala ganun kaganda yung driving habits ko. Masyadong malakas or mabagal yung takbo ko, etc. Maraming mga factors Kaya napansin ko nung nagko-cruise control na ako, even on city driving, lalo na dito sa south kasi may mga daanan dito like Daang Hari na maluwag. So nagko-cruise control ako doon, inaalalayan ko lang. So kapag nag-cruise control ako, simulate lang natin na kanwari limiter tayo. Pero cruise control kanwari yan, okay? So sa cruise control, kanwari tatakbo ko 30. Tapos nakita ko na free na yung traffic. So i-hold ko to. Iaangat ko siya, sasabihin natin 45, bibilis. Tapos napansin ko, malapit na ako sa stoplight. Hindi naman malapit siguro. Hindi ganito kalapit Hindi ganito kalapit. Medyo malayo-layo pa. Makikita ko na yung stoplight. Malapit na ako sa stoplight. So ang gagawin ko, ibababa ko yon 30. Okay? Ayan. Or magbe-brake na ako. Tapos dahan-dahan. Tapos pag bumilis na naman, iaangat ko na naman siya. Ayan. Ayan. So, yun yung ginagawa ko. Again, alam ko limiter yung nakalagay. Pero cruise control, ayan. Sa cruise control ko ginagawa. Naging best friend ko na yan. Isa yan sa mga pinakamahal na mahal ko talaga. So, yun yung dito sa manibela natin. Ngayon, pagdating sa manibela natin, itong manibela na to, happy ako sa itsura, sa comfort niya, pero sana mas makapal-kapal ng konti. Kasi kung mapapansin nyo, nag-overlap Ayan, nag-overlap yung kamay ko. Oops, dahil kung tinatamaan niya. Ayan, nag-overlap siya. Hopefully sana yung hawak ko. Oops, dalawa pala. Ano ba yan? Ayan. So hopefully ganun sana ang hawak na sa manibela, hindi yung ganyan overlap na overlap So
very soon hahanap ako ng cover. I think makakatulong yan. So yun for the manibela, yun yung dito sa harapan natin. Sa likuran naman natin, itong trip natin, ginagamit ko to. So yung iba natatap nila to, lalo na si Mrs. Shoutout kay Mrs. na laging natatap to. So biglang pumupunta dito, dyan. Tapos nalilipat-lipat niya yan. Ngayon guys, si Mrs. ewan ko ba paano niya natatap yun. Pag nagda-drive ba siya? Ewan ko, hindi ko alam. So yun. So yun yung sa trip natin. Okay, na pinapakita niya basically sa atin kung ano yung distance to empty natin. Hindi to masyadong accurate Depende yan sa driving habit mo. Tapos papakita niya journey time natin, papakita niya average speed, papakita niya yung tire pressure. Itong tire pressure natin, ang advice natin dito mga 32 to 34. Okay? The higher the tire pressure, mas matipid siya sa gas, pero medyo mas matagtag siya ng konti. So kung mapapansin mo hindi siya pantay na pantay, that's okay. Wala namang problema yun. Kasi makikita mo rin, mas mainit ito kaysa sa dito. And contributing factor ng init nito, kasi nandito sa side na to, yung araw. Di ba? Nandiyan yung araw. So, syempre, itong wheel na to at yung wheel sa kabila, mas mainit kaysa dun sa kabila. Okay? So, yan. So, okay lang yan kahit hindi masyadong pantay na pantay. Kung magpapahangin ka, as much as possible, mababa ang temperature. Ayan, mababa yung temperature. So pagkaka-start mo lang ng sasakyan, doon maganda magpahangin para kapag ka uminit, within the pressure pa rin siya. Kasi ang problema is kapag ka nagpahangin ka na mainit, tapos lumamig, bababa, magdi-deflate siya, baka mamaya ma-flat ka pa. Hindi naman mangyayari yun, pero I mean baka lang. Okay? Sige. So trip meter natin, it's in 1,000 increments. So ito 626.4 kasi 4,626 kilometers. Ngayon, ang susunod nating PMS, kasi syempre kung nag-cool ray ka, alam mo na babalik mo yung sasakyan mo on the first 1,000 kilometers. And yung first 1,000 kilometers free yun wala kayong babayaran doon, at least for cool ray. I don't know for other car brands kung may bayad, pero sa Geely free yun. Anong ginagawa dun sa 1,000 na yun? Chine-check yung fluid, chine-check yung mga baba, ilalim, chine-check yung mga sasakyan. Lahat ng components niya, chine-check kung nagkakaroon ba ng defect. Because this is part of the warranty process. I-check nila kasi baka mamaya pag nagsabi ka, naku, hindi gumagana to. Kung hindi nila chinek yon at sinabi mo nasira, mapipilitan sila na ayusin yon kahit na pagtingin nila, user error pala siya. Okay, baka mali yung pagkagamit o nasira na bangga mo o kaya nagasgas sa ilalim, mga ganung bagay. Okay? So in my case, wala namang issue. So yun yung ginagawa nito. Ngayon, yun yung first. Yung susunod na sasabihin nila na ibabalik mo is 10,000 kilometers para ma-change oil, ma-tune up. Mag-tune up pa ba ngayon? O basta yun, chine-check nila yung sasakyan mo, tapos kung may kailangan ayusin, kung may kailangan itap up, kung may kailangan ayusin, yun may babayaran ka talaga doon sa 10,000 kilometers. Hindi ko lang alam kung ano yung presyo noon. I don't want to make up numbers. Pero kung may experience ka na doon, share your experience down below. Magkano yung ginastos mo at saka kung may iba bang mga damages na nadagdag sa yung bill. So, usually yun yung pinag-uusapan, yung 1,000 kilometers, 10,000 kilometers. Pero if you read the manual, meron pa tayong isa, which is the 5,000 kilometer. Every 5,000 kilometers, dapat niro-rotate mo yung wheel mo. May proper way of doing that, yung wheel rotation. So, ako malapit na ako, yun, 4,626 na ako. Pagdating ko ng 4,900, mabalik ko, wait lang, sandali lang. Pagdating natin ng 4,900, kasi may paparking tayong kapitbahay, ayan, nakaharang ako. Sorry boss sorry boss. Okay, so, pagka naka 5,000 kilometers na tayo, ang gagawin naman natin is dadalhin na natin yung for wheel rotation. So yun. Sa according kay Geely Santa Rosa, ang presyo yata noon ay nasa 545 pesos. For labor na daw yun at saka yung mismong tire rotation. Punta na lang kayo doon kapag naka 5,000 na kayo, i-wheel rotation na. Sabi sa akin ni Santa Rosa, hindi naman daw required kasi lang wanna follow the warranty na advice doon sa ating card, yung manual. So yun na lang susundin ko. Okay? So next naman natin, trip meter, single fuel consumption. So single fuel consumption natin, mapapansin mo wala siyang binigay sa aking number ngayon kasi in order for this to kick in, you need to run I think 1 kilometer muna
Tapos nag-update siya every half kilometer or 1 kilometer. I'm not sure. Okay? Pero itong single fuel consumption, ito ay yung for every time na isa-start and stop mo yung sasakyan mo. Yun yung definition ng single fuel consumption. Hindi siya one day kung kailan mo in-off yung sasakyan. So kung kanwari, 10 beses mo in-off yung sasakyan at in-on isa-isang araw, kung ano yung specific na on and off mo, yun lang yung consumption i-compute niya for that specific set. Okay, yung cycle na yun. Itong susunod natin, yung average fuel consumption. Yan ang average fuel consumption naman na everything taken to consideration. Yung kilometers, yung ilang fueling na ilagay mo, ilan yung itinakbo mo, lahat yun itinitake na into consideration. So this one is good enough, but this is not accurate. Kung gusto mo talaga maging accurate, pwede kang mag-calculate manually or may mga apps. I-share ko yung ginagamit ko na sa description. Actually sa 10.7 yan or something. Pero ito ngayon bumababa kasi nagre-record nga ako. Okay? So yung susunod naman natin is yung current fuel consumption natin. Kung mapapansin nyo, blank na naman siya. Bakit? Kasi again, hindi pa tayo tumatakbo. Saka naka-steady tayo. Ngayon pag tumatakbo ka, mapapansin mo yan, nagbabago yan. Tumataas yan. So ako nung before, hindi ko alam yung current fuel consumption. One of my few videos, yung mga nauna kong videos. Si Mrs. ang nagda-drive, natatap niya to. So napunta siya dito sa current fuel consumption. And nandito ako sa passenger side, binivideoan ko, nakaganyan ako, nagbi-video ko. Nakikita ko, for 45, 80, tapos magiging parang 5, 2. Sabi ko, ano yun? But ganun na nangyari. Akala ko nag-error yung system. Sabi ko, nakapatay, babalik ko to sa kasa. Mukhang nag-error yung fuel consumption. Kasi nung ako nag-drive, nilagay ko siya sa average fuel consumption and natap pala ni Mrs. So yun. Okay? So yan yung ginagawa ng current fuel consumption. Yung distance to empty, again, yun, bumalik lang tayo. So hindi naman siya ganun ka-accurate. Okay? Ngayon, yung susunod naman natin is ito. So ito, kung mapapansin nyo, naka-off siya ngayon. Pag nilagay natin dito, mag-on, magdidim yung ilaw natin. Tapos pati ito nag-dim din. Okay? So pwede mo makontrol actually yung brightness niyan through here. So kung gusto mo mas maliwanag, pwede mo ganyan. So yan, ito naman. Lumiliwanag, tumidilim. Hindi masyadong kita, pero enough siya. So yan, didilim, liliwanag. Ako gusto ko madilim lang siya. Okay? So yan yung ginagawa nito. Okay? Ito naman yung ating headlight. So kung nakita nyo, nag-on to. Okay? So ibig sabihin, naka-on yung headlight na natin. Ngayon, ito, yung auto. Kung mapapansin nyo, sa auto natin, nung nilagay natin siya sa auto, balik natin headlight, madilim siya. Nung nag-auto tayo, lumiwanag siya. Bakit siya lumiwanag? Kasi mapapansin mo, wala siyang headlight na naka-on. Dahil, itong sensor natin, yung solar sensor natin, nadidetect niya maliwanag. So naka-off yung headlight natin. Okay? Ngayon kapag dumilim yan, hindi ko na alam, hindi ko rin maabot Okay? So pag dumilim yan, and I don't know kung may iba pang sensor, automatic mag-on yung ilaw natin. Ako, since na dito sa sa part na to, nagpa-park ako sa basement, hindi ko siya ino-auto headlamp kasi pag start ko pala na sasakyan, naka-on na yung headlamp, ang liwa-liwanag dun sa basement. So hindi ko ina-activate yun. Pero ikaw, pag nagpa-park ka sa ganito, yung maaraw, maganda na mag-auto ka kasi kapag ka medyo dumilim, automatic siya mag-headlight. Diba? Magandang feature yan. Pero for me, off lang yan. Okay? Susunod naman natin is dito tayo. Okay? Meron tayo nito at saka ito. Okay? Dapat on na on to. Yan, naka-on yung headlamps natin. Pag tinap mo to, yan, papansin mo mag-on to. Ito ay rear facing na fog lamps. Dito yan. Ito yan. Okay? Yan, iilaw lang yan pagka yung fog lamps natin nakailaw. Yun yan. Okay? Pag tinap natin to, yan, madi-disable, naka-off na yan. Ito naman, yung susunod naman natin, pag tinap natin yan, actually kahit naka-off ba, gagana yan? Hindi. Dapat naka-on. Ibig sabihin naka-on, yan, naka-on yung headlamp mo. Kahit yung dim lang, pag tinap mo itong sa taas, yan, mag-on yung headlamp, yung fog lamps mo. So yung fog lamps mo, ito naman yan. Yan. Saka yan. Okay? Yan. So yun ang ginagawa nun. Okay? Fog lamps yan. Ngayon, ang kinaganda dito sa Geely Cool Ray is kapag ikaw ay nag-turn ng vehicle mo, ganyan,
or dito sa kabila. Okay? Na naka-on kailangan naka-on. Sorry, nakalimutan ko sabihin. Kailangan naka-on. Yan. Depende kung saan ka paharap. Yung, di ba dalawa yung nakita niya, meron dito at saka meron dito. Pag ikaw ay liliko dito, iilaw to. Pag ikaw lumiko dito, iilaw to. May video ko nun, share ko sa inyo kung paano gumagana. Pero yun yung purpose nito. Okay? Tapos, yung next naman natin, syempre, ang pinaka-importante na feature na malamang hindi nagagamit ng ibang tao. Dito sa part na to, malamang alam nyo na yon, would be this one. Magic to ha. Tignan nyo. Pag ito ay prines nyo pababa, mangyayari yan. Tapos mangyayari to. Ang galing niyang feature na yan. Anong tawag dyan sa feature na yan? Hindi, joke lang. Napaka-condescending no? Sinabi ko, signal lights. No? So, signal lights, guys. I'll take this opportunity to share with you anong ginagawa ng signal lights. Ang signal lights ay indicator na gusto mong lumiko. Kumbaga, sa classroom. Diba sa classroom? Lahat naman tayo dumaan sa classroom, diba? Pag gusto mong sumagot, anong gagawin mo? Tataas mo kamay mo, diba? Hindi ka biglang sasagot. Hindi ka yung pagtaas ng kamay mo, tapos sinabi, 1 plus 1. Hindi mo itataas yung kamay mo sabay sigaw, 2! Hindi mo gagawin yon, diba? Ang gagawin mo, itataas mo yung kamay mo. Hihintayin mo na may na tumawag sa'yo. O hihintayin mo na mayroong magbigay sa'yo ng opportunity para sumagot. So, ganun din to. Yung indicator, ini-indicate mo na gusto mong mag-left turn or gusto mong mag-right turn. Okay? So, hindi ka yung tipong ganito. Wag ganito ha. May mga ganito ugali. Yon. Nakaw, Diyos ko. Wag ganon. Wag ganong move. Wag ganon ha. Wag yung ganon ha. Yung clack. Wag ganon. That's wrong. Okay? Indicator ka, tingin ka. Okay? Tingin ka. Kung okay, saka ka lumiko. Okay? Ngayon, may special feature na additional feature itong Geely Coolray. Kung mapapansin mo dito, yan, nakita mo yan. Meron yan. Yung parang mga ang tawag dito, mga maliliit na linya na sunod-sunod. Indicator yan na magsasabi kung merong blind spot monitoring ang tawag dyan. Both sides meron yan. Ayan. Okay? Ang ginagawa niyan is dito. Asan yung 360 natin? Ginagawa niyan is minsan may mga sasakyan na nandito o dito. Na minsan hindi mo makita. Nandito pala siya, hindi mo kita. Hindi mo siya kita dito. Kailangan mo tumingin dyan. Okay? Dangerous siya. Iilaw yon yung mga nakikita nyo yan. Orange yan eh. Orange ang kulay niyan. Saan ba yan? Yan. Orange ang kulay niyan. At saka ito. Orange ang kulay niyan. Or hindi mo orange. Parang yellow. Okay? So, pag nakita mo na nakailaw yon, huwag kang liko agad. Okay? So, that's how the indicators work. Tapos, yung susunod naman natin dito, yung last feature talaga natin dito is pag pines back mo, mag-high beam ka. So, paano mo gagawin yan? Kailangan naka-on yung ilaw mo. Then, pag prines back mo siya, permanently, magiging blue yan, naka-high beam ka. Pag binalik mo siya, permanently, magiging, babalik siya dun sa ordinary headlights natin. Ngayon, kung gusto mo ng temporary, i-pull mo lang to at naka-hold lang yan. Pag binitaw mo, babalik na siya. Okay? So, temporary yung hila, permanent yung tulak. Okay? Toggle lang yon. Hindi mo siya mararamdaman na pag tinap mo yung magsisnap siya kasi sa pikanto. Pag ginanon mo siya, magsasnap siya. Parang mararamdaman mo yung buong console, mag-move siya slightly. So, from here, click, gaganon siya. So, high beam siya. Dito, hindi. Babalik pa rin siya. Pag ginanon mo, babalik siya kung nasaan siya. Kasi joystick method nga eh. Parang ganito. Joystick siya. Okay? So, yan. Kasi ang iniisip nyo, baka ganito eh. Baka parang ang pag-press sa kabila, parang ganyan. Yan, yung permanently mag-move. Hindi. Sa high beam ha. Baka kasi ma-confuse kayo sa high beam. Okay. Itong side naman na to, is yung ating tawag dito wiper. Okay? So sa wiper natin, ang ginagawa nito mga feature na to is ito yung speed, ito intermittent. Isa sa favorite feature ko, 'di ba naka-intermittent tayo. Oras na i-move ko to, magwo-wipe siya kaagad. So okay, sa baba tayo magsimula. So yan ang pinakamababa niya, okay? Pag minove up ko siya, magmo-move siya. Okay? Ngayon, mabagal siya, 'di ba? Ayan yung cycle niya. Pag minove ko to, automatic siyang magmo-move ulit. So, tingnan niya kung gaano siya kabagal. Wala pa rin, hindi pa rin siya nagsa-cycle. Pero maniwala ka sa hindi, intermittent siya.
Pero pag inangat ko to, wiper siya agad oh. Tapos pag inangat ko ulit, wiper siya agad. So yun yung isa sa mga features na parang ang galing. So ngayon ko lang napansin na pag binaba mo pala, hindi nag-e-effect yun. Pero pag inangat mo, ganun siya. So kaya gustong gusto ko yung wag na natin kasi masosobra na. So habang umaangat ka dito, paangat ng paangat, pabilis ng pabilis. Okay? Ngayon pag ito, pinull back mo, mangyari is lalabas yung sa nozzle natin. Okay? So pagka pinull back mo to, yan. Okay? Yung likod naman, ito, pag pinush mo yon, yung likuran naman ang lalabas. So, madumi lang yung sa likuran natin eh. Madumi lang yung sa likuran. Pero pag pinush back mo, kasi kanina, di ba, pinull ko to. Pull to, ginawa natin, di ba? Pull. So, pag pinush naman natin, ito naman mangyayari. Push natin. Yan, dun siya sa kabila side lumabas. Okay? Yun. So, ganun yung ginagawa nun. Ngayon, ito naman, teka. Ito naman, ang ginagawa nito is wiper natin. Ito intermittent wiper. Sa likod, ito naman is permanent wiper. So kapag ginana natin, intermittent siya. Okay. Tignan mo ha. Ay, teka. Iangat natin para. Yan. Intermittent siya. Okay. Sa likuran. Pag ito, ibig sabihin, dire-diretso. Yan. So dire-diretso siya. Okay. Tapos, pagka ginanito mo, yan, pagka both sila hindi naka-depress, big sabihin naka-off lang siya. Actually sana may ibang way kasi medyo nahihirapan ako dun sa control nito. Pero I understand kasi siguro hindi naman madalas nag-intermittent sa likuran. Siguro ewan ko ako nag-iisip ako ng ibang UX na mas maganda dito pero for me wala akong maisip, so okay na yun. Okay? So yun yung para dito sa ating steering, sa harap, sa likod. Ito naman yung paddle shifters natin. May separate video ako pero para lang mabilis, this one is to, pag tinap mo to, teka, dapat naka-drive. Okay. So, papansin nyo, naka-drive ako. Okay? Pagka tinap ko to, mag-a-add yan. Manual 2. Okay? Pag ito tinap ko, manual 1. Okay? Pero papansin nyo, kahit anong tap ko dito, well, wala namang gear 0 eh. Pero ito, pag tinap ko to, 2, wala na akong masiaangat dito kahit anong tap ko dito. Manual 2 pa rin. Kasi nga, pinoprotect pa rin ng system, ng computer dito sa system na hindi ka mag-overboard. Tapos kung mapapansin mo, automatic yan later babalik. Bumalik na siya. Pero here's another trick, no? So, kunwari, inangat mo to. Yan, nasa manual 2 ka. Kung gusto mo siyang ibalik sa drive, i-hold mo lang. Yan. So, hinold ko lang to. Again tap natin yan. Nasa manual 2. Pag hinold ko, D1. So, ganun. Kung gusto mong automatic, ikaw na magsabi, hindi, gusto ko na bumalik sa fully automatic. So, yun yan. Okay? Then, final feature ng ating steering wheel, okay, would be this one right here. Yung nasa baba. Teka lang pasensya na medyo mahirap eh. Okay, itong feature na to. So anong ginagawa nitong feature na to? This is a locking mechanism. Pag ginanon mo, unlock na siya. Okay? So anong ginagawa nung mechanism na yon? Ginagawa nun is inaalaw ka niya na mag pull back ng iyong manibela or push forward, down, or up. Walang left or right Walang left or right. May left or right. Wala. Up and down, saka back and forward. So for me, medyo nasa ganito lang ako. Okay? Yan. Ito yung comfortable ako. Then pagkatapos nun, ilalak ko lang. Yan. Alright, so yun yung feature ng ating manibela na alam ko within the first 3 months na meron ako. Ano yung pinaka na in love ako dito sa feature na to? Maliban dun sa sinabi ko sa inyo, syempre nandito na to mga comfortable, ergonomic na hawak. Yung itsura niya, maganda. Yung kanyang bigat, maganda. Yung mga buttons niya, very very sturdy. Ganda ng tunog niya, very satisfying yung mga clicks niya. Wala siyang yung parang cheap ang dating. Ang ganda ng pagkagawa sa kanya. Yan o. Very satisfying. Wala kang maririnig na parang cheap na cheap. Wala. Maganda. And that's being a Chinese car. Okay? So yun. Yun yung mga features natin. Dito naman, finally, itong area na to, bilisan lang natin. Okay? So sa part na to, ang mga bago ko na-discover is meron pala tayo nito. Meron pala dito sa ilalim na pwede lagyan ng cards, no? Yan. Pwede lagyan ng cards. Dito, ito parang napansin ko mas masikip to.
Ayan, mas masikip siya ng konti kumpara dito. Ito maluwag na maluwag. Okay, so I don't know if ganun ba sa lahat, pero for me, yun yung case. Ito, traction control natin. May nagtanong kung on or off ba yung traction control habang tumatakbo. We'll test it later. Ito, na-demo na natin kanina. Ito yung basically paano i-dim and palakasin yung ating ilaw ng head unit at saka nito. Okay? So ito naman, ang ginagawa naman nito, kung papansin nyo may number 3, di ba? Zoom natin ang konti. So kung napansin mo may number 3, di ba? It's number 2, 1, 0. Ito, ang ginagawa nito is yung height ng ating ilaw. Yung headlamp kasi natin, believe it or not, gumagano yan, umaangat, bumababa. May video ako dito, share ko sa inyo. Okay? So yun yung ginagawa nito. Ito, yun yung ginagawa nito. So ako ilagay ko lang sa 3. Okay, dyan ako sanay. Alright? So yung susunod naman na gagawin natin is to try kung i-deactivate yung traction control hanggang umaandar. Pero for now, pakita ko muna sa inyo kung anong ginagawa nito. So pag ito, hinold natin. Yan. So makikita nyo, ESC, Electronic Stability Control, has been disabled. So ano ang ginagawa nito? Anong ginagawa nitong stability control or traction control? From that keyword, stability control, traction control, ibig sabihin yung gulong mo, yung traction ng gulong mo o yung stability ng sasakyan mo, i-control ng vehicle. So anti-skid yan. Anti-skid, since front wheel drive tayo, hindi naman tayo magdi-drift. So yun yung mga ginagawa niyan. So basically, yung piniprevent niya is yung gulong niyo na mag-freewheeling. Okay, yung parang uncontrollably nagsispin lang siya. So yan ay maganda na naka-on. So ngayon, ito medyo confusing to guys. Pag nakailaw yan, ibig sabihin naka-off siya. Pag tinap niyo ulit to, mawawala na siya. Ibig sabihin naka-on. Okay? Maganda sana kung may nakalagay dyan na indicator naka-on yung traction control, pero sa isip kasi ng manufacturer yung gumawa nito, it has to be an active feature. Ibig sabihin, passive feature pala siya. Ibig sabihin, kahit na hindi mo siya inuutusan na gawin yon, automatic yung ginagawa yon. So ito, pag talagang tinap mo to, inuutusan mo siya talaga na forcefully mag-disable. Ngayon, bakit mo naman siya gustong i-disable? Okay? Meron siyang 3 uses kung bakit gusto mo siyang i-disable. Una, pag medyo nasa stuck ka sa gravel, maganda na i-off mo yon para mag-free wheel talaga yung sasakyan, para mabigyan ka ng more opportunity na maka-break free sa gravel at saka sa sand. Yung second naman is kapag ka muddy na naipit yung isang wheel mo, kunwari nag-free lang yung isang wheel mo, pwede mo lagyan ng clamp tapos gamitin mo yon. Makakatulong to, yung feature na yan, para maka-break free ka doon sa muddy situation. Okay? Yung third naman siya sa kanya is hindi naman for safety. Yung third naman sa kanya is pang kulit naman. So pagka disable mo to at nag-drive ka, okay, nilagay mo siya sa drive, preferably naka-sport mode ka, okay, apakan mo yung brake, apakan mo yung gasolina mo, sisimula ng aangat yung RPM mga 2.5. Pag binitawan mo yung brake mo at flinor mo yung gasolina mo, kakaskas yung gulong mo. So gagano maririnig mo yan. Okay? So yun yung fun use lang noon. So, pero kung ayaw mo naman gawin yun, hindi mo gawin yan. Okay? So yun yung purpose nito. Ngayon, susuot ko lang yung aking neck brace para makapag-drive ako habang nagde-demo, and titingnan ko kung while rolling pwede ba natin i-disable yung traction control. Balik lang tayo. Kung curious kayo kung ano yung aking neck brace na sinasabi, ito yun. Okay? Mukhang ewan to sa totoo lang. So guys, susuot ko lang to. Okay? Tapos isa-snap on ko lang yung phone ko. Wait lang, sandali lang. So, seat belts. Wait lang. Tapos drive na tayo. Ayan, naka-drive. Then, tatry ko to i-deactivate habang umaandar. Okay? Drive tayo. Tingnan natin habang umaandar kung pwede bang ma-disable ang traction control. Hold. Pwede. So, pwede kayo tumatakbo ma-disable yung traction control. Okay? So, ngayon, i-enable natin ulit. Let's drive lang tayo. So, another feature pala na hindi ko na share, no, would be this knob right here. So itong knob kasi na to,
Maliban sa naiikot mo to, yan, naiikot mo yan. Okay? Ito, masasabi mo kung saan siya nakarap. So, kunwari ito, tapat natin sa L, sa left side. Nagiging joystick to. So, yan, pagka minove mo yan, ayan, nagmo-move to. Okay? So, ako, komportable ako na dito. Yan, ganyan ang ano ko. Ngayon, kung mapapansin nyo, dito sa baba, ito, ibig sabihin, wala siyang ginagawa. So, kahit na ma-move mo yan, walang magmo-move. Yan, or yung kabila. Okay? However, pag ito, inangat mo sa pinakataas, yan, magfo-fold siya. Okay? Ngayon, meron nagsuggest sa akin dati, pag masisikip daw, i-fold ko daw to, tapos mag 360 daw ako. Okay? Ang problema, pag nag 360 ako, na naka-fold siya, ganito itsura niya. Weird. Tignan mo ha, i-unlock ko yung ano, ito. Kumbaga ito, ibalik ko dito sa baba. Tignan niyo yung magiging itsura. Yan. Yan ang tama, di ba? Naka-align siya doon, naka-align na maayos. Pero pagka finold ko yung finold ko to, nagaganyan siya. So weird siya ngayon. Teka lang, ayusin ko ha. Weird siya ngayon kasi tinan mo ha, kapag ako nag-reverse, hindi ko siya kita. Ano? Di ba? Medyo confusing siya. So for me, hindi ko advisable na ginagawa to unless you really know what you're doing. Huwag mo na lang i-fold. Siguro in a pinch, pwede mong gawin yan. Pero otherwise, don't do that. Okay? So susunod naman natin is itong aircon area natin. Okay? So dito sa aircon area natin, to be honest, ang madalas lang talaga nagagamit natin is ito. Yung palakas at pahina. So 3, 4. Okay na yan. Tapos yung temperature natin. So temperature namin, pinakamababa namin is 21.5. Pag sobrang init, kanwari nung pumunta kami ng Subic, nababa namin ng 20. Pero beyond that, hindi na eh. Kasi after mga 10 minutes, sobrang lamig na niya. Tapos sa pinakamataas naman namin, mga nasa 23 kami. Yan ay kapag sa gabi, sobrang lamig. So ganun lang talaga kami. Pero usually, nasa ganyan lang yung aming temperature. Yung ibang mga features hindi namin nagagamit, like yung defogger sa harap, defogger sa likod, hindi namin nagagamit. Ito, kapag ikaw ay nag-auto start, may tendency to na biglang automatic siyang mag-off. So kapag ganyan, mangangamoy usok kasi papasok yung usok mula sa labas. So make sure nyo na lang na itap nyo to para circulating siya. Ito for the AC. Okay, so pag pinatay mo to, mawawala yung lamig kasi blower na lang ang meron. Tapos itong mode naman natin, pag tinap naman natin yan, lilipat lang. So ito sinasabi niya meron dito at meron dun sa baba. So meron tayo sa, kung nagtataka kayo siguro sasabihin nyo, walang aircon sa likod ng Geely Coolray kasi tama kayo. Wala talaga siya. Yan wala siyang aircon sa likod. So wala siyang vent dito sa likuran katulad ng Ascara or ng Okavango. Pero sa ilalim nito, meron siyang aircon. Pakita ko sa inyo. Teka, i-on muna natin para makita nyo. So yan. On natin to, on natin sa baba. Tapos lakasan natin to. Yan. Para makita nyo. Okay? So halika. Okay? Pasensyahan nyo na yung gulungan. Papakarwas to. Okay? So dito, kung makikita nyo yan, there we go. Yan. Yan ang ating filter. Aircon. Yan yung aircon vent natin. Kasi katulad nga ng sinabi ko, dito, sa likod, wala. Ganito lang siya. Ang meron lang dito is USB, saka ito, lagayan ng ewan ko. Wala siya ng aircon vent. Hindi katulad ng Ascara, meron dito. Pero ang tanong, mainit ba sa likod? Sa totoo lang, hindi. Hindi siya mainit sa likod. Hindi siya mainit. Parang regular vehicle lang siya. Yung, regular sedan. Kung ano yung lamig ng sedan, ganun din siya kalamig dito. So, katulad nito, it helps na merong akong buga mula sa ilalim. It does help, no? Lumalamig siya. Pero kasi nakapaa lang ako, nakachinelas. So, kung nakashoes ako, wala ako halos mararamdaman dyan. So, itong likuran, maganda ba na may fan siya, na may blower siya dito? Siyempre, it's always better pagka meron ka ng fan na yun sa likuran kasi mas presko. Pero, deal breaker ba? Ibig sabihin, wala na bang kwenta dito sa likuran umupo? Mainit na ba? Hindi. Kahit na ganito siya, kahit na mesh, hindi. Okay pa rin siya, maganda siya. Okay. Okay, balik tayo dito. Ouch, init. Ang init, binuksan ko lang sandali yung pintuan kasi pagka nakabukas din ninyo. Yan, nakatatak, tirik yung araw sa kanya.
Ang init pag upo. Ayun, ang init. Sakit. O sige. So, balik tayo dito sa mode natin. Actually, pwede mo namang gawin to na nakaganito. Tap mo lang to. Tapos, yan. Okay. So, yun yung ito. Tapos, meron pa siya isa sa taas. Pag tinap mo itong taas, dito naman yan lalabas. So, yan. Kakaroon ng hangin dito. Okay. So, bakit mo naman gustong gawin to? This is basically, kung gusto mo na yung hangin dito sa taas, iikot dito sa taas, makakatulong yun. Pero for us, ito lang kami talaga. Ayan. Okay? Kasi naana natin kasi medyo OA ito eh. Okay? Alright. So yun. So yun naman is yung para dito sa area na to. Ito, heater sa harap, heater sa likod. Hindi namin talaga ginagamit to. Yung max, minsan lang. Ako minsan, ino-off ko yung aircon manually. So ito, minsan tinatap ko yan para manually mag-off. Okay? So yan yung area na yan. Okay? Sa infotainment naman natin, most of the time, hindi naman ako nakikinig ng music kasi madali akong ma-distract. So ito, tinatap ko lang yan para mag-off siya. Okay? Pero minsan, pagka long drive kami, okay, makikinig ng music. Usually, pag nag-music kami, naka-Spotify lang, tapos Bluetooth connect lang eh. Hindi na namin ginagamit to. So, yung iba kasi dito eh. Kinakabit dito, tapos QD link. Hindi ko na ginagawa yon. Para sa akin, mas masyadong hassle kasi. So, okay na ako dun sa naka-connect via Spotify. Tapos naka-Bluetooth kami dito. So, pag si Mrs. gustong lakasan yung volume, dito siya. Ano kaasar? Ano bang kinaasaran mo? Okay, teka. So, hindi naman ako masyado nakasar. Okay? Pero yun yung volume ni Mrs. Ako naman, yung volume ko nandito. So, pagka tinap ko to, yan. Yan. Okay, mute lang natin. So, ito yung volume ko, up and down. Ito yung pang track natin and yung iba pang features natin. So, ito babalikan natin to next time. Mag-share ako sa inyo ng mga driving experience, first person view sa ganitong daanan, yung mga kailangan mag-signal light, kailangan mag-speed up or mag-slow down. So, mapapansin nyo, dito ito, bigyan nyo ng special consideration to. Pagka tayo ay lumiko, okay, automatic, itong part na to, mag-change na siya. So, may kita mo ng daanan, how free it is, etc. Diba? Tapos, kung mapapansin nyo din, kung pupunta tayo mga yun dito sa basement, tingnan nyo yung nakikita ng camera versus kung ano makikita nito. Kasi dito, kung mapapansin nyo, yun lang ako nag-signal light. Mali. Okay. So, kung mapapansin nyo dun sa baba, medyo madilim ng konti. Pero i-on ko yung camera natin para makita nyo gaano kagaling tong camera na to. So, pag tinignan nyo, ito nakikita nito. Pero tingnan nyo to. Ang liwanag niya. Diba? Sobrang liwanag niya. So, ito yung isa sa mga appreciation ko dito. Kaya isa sa mga na-appreciate ko dito is ganito siya kaliwanag. Kaya, for me, isa to sa magagandang features nitong dashcam na to. Guys, so share ko sa inyo kung ano pa yung isa sa mga love kong features ngayon gabi kasi. Tingnan nyo itong nakikita ng ating sasakyan. So kung makapapansin nyo, hindi ko inon yung headlights ko. On natin yung 360 ulit ha. Tingnan nyo, kitang kita siya sa labas. Dito hindi oh, madilim na siya oh. It's 6:06 in the evening ngayon, pero kitang kita mo pa rin yung nasa labas niya. Much more pag binuksan natin yung ilaw. Tingnan nyo. Dito ganyan na nakikita niya. Pag naka-off yung ilaw, ganyan. Pag naka-on. Pero dito, kitang kita niya. So ito yung reason ba't gustong gusto ko yung built-in dashcam ng Geely Coolray. So may mga nagtanong sa akin before, bakit daw ako meron ng dashcam dito? Meron kasi ako dati nakakabit dyan na dashcam eh. Ang purpose lang talaga noon is para sa vlogging. Yun lang talaga yun. Kasi nag-vlog ako. Eh, mas madaling kunin yung, ito kasi medyo mahirap kunin yung footage dito eh. No? Pero kung makikita nyo, malinaw na malinaw talaga siya. Wala ako reklamo guys, sobrang linaw niya no. Tingnan nyo ngayon no, ang dilim oh. Ayan oh, ang dilim dito. Pero ito maliwanag pa rin. So it's really good. Yun ang driving experience natin pagka nagda-drive ka ng Geely Coolray sa mga ganitong daanan. So kahit masikip siya, maganda pa rin. So guys, yun na lang muna. At least yung part 2 natin. Pag may questions kayo or concerns, let me know. Let's look at how we can go for part 3. Pero sa ngayon guys, yun na lang muna tayo. If you like the video, leave a thumbs up. Oops, napansin nyo, nag-lock siya. Auto-locking yung nga pala. Isa yan sa magagandang features ng Geely Coolray. Okay guys,
So again, if you like the video, leave a thumbs up. If you dislike the video, it's okay, leave a thumbs down. And leave a comment down below with your suggestions or corrections kung may nakita kayo dito, or your thoughts lang, no? Whatever, no? Kung anong makikita nyo na may improve yung channel natin, let me know. So guys, yun na lang muna tayo. And as always, thanks for watching. Alright, so ganoon. Pagpasok natin sa sasakyan, mapansin nyo naka-off pa yung ating head unit. And ganun talaga pag naka-remote start tayo. So in order to do that, in order to turn this on, apakan nyo lang yung brake nyo. Hindi naman pressure, like apak lang one time. And then, give it some time, mag-on lang siya ng sarili niya. Tagal. Sige, apakan natin. Hold natin. Tagal talaga. Sige. Drive na tayo. Teka, hindi ako mapakali. Ano ba? Ano bang problema na to? Naka-off pala.